Magandang mga po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos ang mga katanungan sa puso natin sa magitan ng salita po na ang Biblia. So ngayon po pag-uusapan po natin ay patungkol po sa isang paboritong libangan ng marami po sa atin. Ano po? So ang panggat po natin paksa, kasalanan ba ang pagsusugal? So, hindi po specific po na kinukundidan po ng Biblia ang pagsusugal, ang pagtaya po sa weteng, loto, kabayo, at paglalaro po ng sabong. Ang nakalagay po sa Biblia, winawarningan po tayo, na lumayo po tayo sa pagmamahal sa salapi. Buksan po natin ang nakalagay po dito sa 1 Timoteo 6:10. Makabukas din po kayo sa Bible para mabasa nyo rin. Ito po nakalagay. Ang sabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ayan. So, nagkakaroon ng problema po dahil po sa pag-ibig sa salapi. So, Hebreo 13:5. Nakabukas po tayo doon, mga minamahal. Sabi po dito, iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iwan o pababayaan man. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon, no? Huwag tayong mukmukhang salapi dahil hindi niya tayo iwanan, ipababayaan man. Sinasabihan din po tayo ng kasulatan na lumayo po sa mga paraan ng biglang yaman po. So, tinanong po natin na nakalagay po sa Kawikaan 13:1. Ang Kawikaan po ay nasa bandang kalagitnaan ng Old Testament po. Kawikaan 13:11. Sabi dito, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Napaganda po, no? So, gusto nila agad yumaman, kaya kung ano-ano ang ginagawa, no? Para magkamal. Pero sinabi dito, nakalagay po, na madaling mawala yung mga ganang klaseng yaman. Sa Kawikaan 23:5. Basahin naman po natin ang nakalagay doon. Sabi dito, 23:5. Dahil ang kayaman ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. Ayan. So, mabilis po, no? Parang butas ang bulsa po natin kapag tayo po ay kumikita ng pera sa maling paraan. Sa mga ngaral naman po, 5-10. Makabukas din po tayo doon. Pagkatapos po ng Kawikaan po yung ngaral, sabi po dito, ang taong maibigin sa pera at upang kayamanan, kailanman ay hindi masisiyahan. Wala rin itong kabuluhan. Ayun. So, kung mahilig ka sa pera, hindi ka rin makukontento, no? Kung yun ang hinahabol mo.
dapat po nating mithiin, ay kakontentuhan sa buhay. Makontento po tayo sa talagang kinikita po natin, po. So, saan po ba nakatuon ng pagsusugal? Hindi sa salapi. At wala pong duda na nakakatukso sa mga tao dahil sa pangako po nito na mabilis at magaling pagpapayaman. Diba? So, ano po bang mali sa sugal? Ito po ay pagtatapon at pagsasayang ng pera. Dapat po tinatabi po ang sobrang pera po natin para sa hinaharap o kaya tinutulong po natin sa mga nangangailangan o kaya binibigay po natin sa gawain ng Panginoon at hindi po natin sinusugal. Ano naman po ang masasabi natin tungkol sa mga kasino at lottery? Gumagamit po ng saring mga marketing scheme o estratehiya para mabuyo po ang mga sugarol na tumaya ng malaki-laking pera. Nag-offer po sila ng mas murang pagkain at libreng alak na humihikayat po sa paglalasing. At dahil po dito humihina ang kakayahang magdesisyon ng tama ng mga nagsusugal. Ang ginagawa po ng casino, hinihikayat po ang mga customer po nila na maglabas ng pera. Kapalit po ng mga walang kwentang kasiyahan, po? Ang pakulo naman po ng mga lottery, kanilang pinopondohan daw ang mga pag-aaral ng mga kabataan at iba pang programang sosyal, tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan. Pero po, pinapakita po sa mga pag-aaral na ang mga tumataya po sa loto, weteng, sabong, ay mga tao pong walang kakayahang gumastos para sa sugal. Napakalaki pong tukso ang biglang yaman na pang-akit sa mga desperadong magkapera. Napakaliit po ng tsansa na manalo po sa sugal. Kaya maraming buhay po ang sisira nito. Diba? Iba naman po tumataya po sa loto para makatulong sa simbahan o makapaggawang gawa daw sila. Pero pinapakita rin po sa mga pag-aaral na konti lang ang gumagamit ng napalalunan nila sa sugal para sa mga makadiyos na layunin. Buksan po natin ating mga banal na kasulatan sa Kawikaan 13:11. So, puntahan po natin yun. Ito pong sabi dito, yun na yata yung nabasa ko kanina, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. So, makapangyarihan po ang Diyos at kaya po niyang maglaan para sa pangailangan ng simbahan sa malinis at matapat na pamamaraan. Mapaparangalan ba ang Diyos kung tatanggap ang simbahan ng pera galing sa pagbebenta ng droga o perang ninakaw sa bangko? Siyempre hindi po. Tama? So, mas lalo pong hindi kailangan ng Diyos ang pera na ninakaw mula sa mahirap na natukso ng kayamanan. Buksan ko natin ang unang Timoteo 6:10. Basahin po natin ang nakasulat dito. Okay, so sabi ko, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. So,
Ina-warningan pa tayo tungkol sa pag-ibig sa salapi. So yung salapi hindi masama, pero pag inibig mo na to, yun ang priority mo sa buhay, kailangan yumaman ka, kailangan magkamal ka, yun po ay kasakimanan o pag-ibig sa pera o sa lapi. So sa kanina binasa ko po sa inyo, Hebreo 13:5, kung saan po sinabi ng Diyos, huwag tayong magmukhang pera, dahil hindi naman na po tayo iwan ng pamamayaan. Yun. Ano po? Pagkus maging kontento tayo sa anumang nasa atin. Sa Mateo 6:24, nakabukas po tayo doon. Mateo 6:24, kung nakasaad, walang tao makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo, sa pagkatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa, o kaya magiging tapat siya sa isa at tatalikuran niya ang isa. Ganun din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So, kung kiniklaim natin na mahal natin ang Diyos, pero mahal din natin ang salabi, sino pong linuloko po natin? Hindi sarili natin. Kasi hindi po tayo makapaglingkod ng sabay sa dalawang amo. Pipili at pipili po tayo din sa aliman sa dalawa. So yung mga nagmamahal po sa salapi, umiibig sa salapi, kahit ano gagawin nila para magkapera sila. Kahit na mag-under the table sila, mag-bribe sila ng malaking tao, kaya po nilang gawin. Basta lang po sila magkamal. Dumami yung kanilang mga ari-arian at lumaki yung kanilang bank account. So ang sugal po ba, lehitimong paraan para magkapera po ng isang kababayan po natin. So, tayo ba umaasa po tayo ba sa swerte o sa sipag? So, yung po mga nagsisipag, alam po nila ang value, halaga ng isang kusing. Kaya, maingat po nila na hinahawakan yung kanilang mga pera. Kapag pinapala sila ng Diyos, hindi po nila lalaspagin yung pera o wawaldasin. Pero yung pong mga biglang nagkamal, mga biglang yaman, nakita daw po sa mga pag-aaral na yung mga nanalo sa loto ng malaking pera, kinabukasan po wala na pong maganda sa buhay nila. So mas lalong malala po ang sitwasyon nila dahil hindi po nila napag-aralan ang kahalagahan o yung value ng pinaghirapan na pera. Kasi nakuha lang nila ng ganun-ganun. Ang ganun na lang. So tayo po mga tao sa mundo, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng pera natin. Hindi po para isugal lang po natin tumaya tayo sa sabong, sa wedding, kundi tayo po ay pinagkatiwalaan ng pera para gamitin po sa matalinong paraan. Maging matuloyin tayo sa kapwa natin, magbigay tayo ng ikaw po sa simbahan, at
Tsaka, ipunin natin, ano po, yung mga matitira para sa atin. So, hindi po sa Diyos po, hindi maka-Diyos na aktibidad ang pagsusugal. Kaya kung kayo po ay guilty po sa kasalanan ito, panahon na po para pagsisi. Huwag niyo na pong hintayin ng bukas, ano po. Ngayon din po magsisi na kayo dahil nasa mga huling araw na tayo. Hindi natin alam bukas makalawa. Nandiyan na ang Panginoon. Ano? So kung dumating ang Panginoon sa himpapawid para sunduin yung kanyang mga anak, tapos hindi tayo nakapagsisi, maiwanan po tayo. Tama? Maiwanan po tayo. Ang Diyos po hindi po nagtatama. Kaya ano pa po ang sekta natin, relihiyon, kaya anong ba ng posisyon natin sa simbahan. Kung hindi tayo po sumusunod sa kautusan ng Diyos, ano po? Delikado po. So, wag na po natin hintayin na magsisi tayo. Wag po maging totoo sa buhay natin ang sa huli ang pagsisisi. Ngayon na po magsisi po tayo bago pa lang mahuli ang lahat. Ano? Baka dumating po yung punto na huli na. Ano? So, gusto man tayong tulungan ng Panginoon, pero wala na po siyang magagawa kung huli na ang lahat. Tama po? So, matagal na po niya tayong sinasabihan na magsisi. Ayaw natin. Pagdating po dun sa punto na dumating siya, nahuli tayo na sa kasalanan na yun, namumuhay ng hindi tama sa harapan niya. Wala po siya magagawa. Hindi tayo matutulungan. Ano po? Kahit gusto mo saan tulungan tayo. So, ngayon po, tumulog po tayo sa Panginoon. Buksin na po natin lahat ng mga kasalanan mo. Maging hadlang po sa paglapit natin sa Panginoon. Na makasama po natin siya ng magpasawalang hanggan. Magsisi po tayo sa pagtaya po sa kung ano ng mga sugal na yan po. At magtiwala tayo sa Diyos. Basta tayo naghahanap buhay ng ayos, ng malinis. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tama? So, kahit na magtiis tayo ng konting hirap sa mundo, pero kung lumalakad tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos, kalulugdan po na tayo. Yun po mas importante sa lahat. Ano? So, si Lord po ang may-ari ng universe na to. Kung hindi po natin ma-please ang Panginoon, wala na tayong kapag-apag-asa. Ano? Wala na tayong kaligayahan na pwedeng asahan sa mga darating na araw. Tama po? Kumbaga tayo ay nangungupahan lang sa isang apartment na ang landlord ay ang Panginoon. So kung tayo, dinandalize natin yung apartment, hindi natin ilalagaan ng mabuti, ano po, nag-alaga tayo ng mga hayop na nakalagay sa kontrata, ayaw naman ng may-ari ng mga hayop, o kaya ginawa nating drug den yung ating tirahan, sisipain tayo ng may-ari ng bahay, tama? Malalayasin tayo. At baka pa tayo kasuhan, ano? Kasi hindi tayo makapagbayad sa upa. So, ganoon din po sa mundo na to, ang may-ari po ng lahat na ito ang Panginoon. May-ari ng buhay natin ang Panginoon. So, yung kanyang hindi pinapagawa sa atin, huwag na pa natin pagpilitan, ano po? Na nagsusugal tayo, nataya natin yung konting kita natin sa wedding, ano, sa sabong, nagsisilang po tayo dyan. Ano? Kaya po nakaka-bless po na mabalitaan na si Manny Pacquiao, ano po, binenta po niya lahat ng kanyang mga manok. Itong siya po ay naging mananampalataya kay Hesus Kristo. Kasi na-discover niya na kasalanan pala ang sugal. Tama po? So, kung tinatawag mo sarili mo, Kristiyano ka, pero may kasalanan ka na, pinapayagan mo, manatili sa buhay mo, sayang lang. Mali wala ang pagiging Kristiyano po natin.
So, ang pagiging Kristiyano po, napakaganda po nating kinabukasan dahil doon po tayo titira sa lugar po na hindi po mapaparan. Ano po? Sa isang lugar po na hindi mawawasak ng tsunami, ng lindol, ano po? Hindi mawawasak ng kahit anong salot, ano po, o kalamidad. Isang lugar na dati po tinirahan ni Adan at Eva, ano po, na libre ang lahat. Wala na pong hirap na magtama po. Doon po sa lugar na yun, wala na pong pagluha, wala na pong kamatayan, wala na sakit, wala na kalungkutan, wala na paghihirap, ano po. Matatapos na lahat ng ating mga problema doon po sa lugar na yun. Kaya dito po, ito pong planeta na to, itong mundo na to, ay parang praktisan lang po natin o temporary nakalalagayan po para maging handa po tayo. Gawin nating handa ang sarili natin sa magitan ng pagsisisi sa lahat po ng kasalanan at pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon Jesucristo. So tayo po ngayon ay manalangin, sumunod po kayo. Lord God, maraming salamat Panginoon sa salita niyo na narinig ko, Lord, na kasalanan po pala ang sugal, Panginoon. Ang pagtaya sa weteng, loto, sa yung pagtaya sa kabayo, Panginoon. Kung hindi po kalugod-lugod sa inyong harapan, kung isang kasalanan na dapat kong purisihan, Panginoon. Kaya Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon. Nagsisisi na po ako, Panginoon. Tinatalikuran ko na po lahat ng ito. At Panginoon sa Kristo, pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo na po ang maging tagapagligtas at Panginoon na aking buhay. At Panginoon, hinihingi ko po na kayo na po ang maghari, Panginoon, at kumontrol mo patakbo. At simula mo sa araw na ito ko maglilingkod sa inyo at susunod sa inyong Panginoon hanggang sa huling hininga. At Panginoon, paspasin niyo rin po ako ng banal na spirito kung maintindihan ko yung salita, ang Biblia, at may sa pamuhay ko ito sa araw-araw at maging matagumpay ako na Kristiyano. Thank you, Lord, sa kaligtasan po na aking kaluluwa, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, at sa buhay na walang hanggan, Panginoon. May binagkakalog mo sa akin dahil sumasampalataya po ako kay Jesucristo na butong anak ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng rinalin niyo po sa akin maganda na darating pong araw na makikita ko po kayo ng magpaan at magkakasama tayo ng walang hanggang panahon. Maraming salamat, pinupuri po kayo, pinapasalamatan sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin. Ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So kung nalangin kayo niya, congrats po dahil napatawad na po ang lahat ng kasalanan nyo. Kasama na po ang sugal. So, para po kayo lumabas sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John. Magbasa kayo ng 1 chapter a day para lumago kayo. At maging malapit kayo sa Panginoon. Sumunod mga kayo ng church na kung saan ba salita ng Diyos ang pinapangaral. Hindi lang po pinapaliwanag, ano po, kundi tinuturo at isinasa pamuhay sa simbahan ngayon. At yung mga tao po ay malayang magbukas ng Bible para sa sarili nila, hindi basta binabawalan ng kanilang ministro at pastor. So nabongga po tayo ng church kung saan tinataas po yung pangalan ng Panginoon sa Kristo, yung pangalan ng kung sino-sinong santo, yung pangalan ng Mama Mary, hindi po tinataas ang pangalan ng pastor, ginagawang appointed son of God. Yan po ay kulto. At ang church po na yun, dapat si Kristo Jesus na tinataas dahil siya lang pong daan patungo sa Diyos. Sumunod muna po tayo ng church at sa Espiritu Santo ng Diyos ang kumikilos sa kalagitnaan, tumutulong sa pagsamba at minabago ang buhay ng mananampalataya. So ang kayo po yung na-bless po sa ating paksa na pinag-usapan namin ngayon. Pagsabihin niyo po sa mga tao na manood po sila dito para masagot po yung mga tanong po nila sa Diyos o tungkol sa buhay. Ano po?
Hindi na po nila kailangang makapasaguin o kaya mapilitang manood ng dating daan. Okay? Kung saan pinapaikot-ikot lang sila ng host at ang pakay lang po niya, pasalihin kayo sa kanilang sekta at grupo. So, kung may mga dagdagay mga tanong, feedback, suggestion, comment, sumunod lang po kayo sa akin o kaya mag-email kayo o kaya isunod nyo lang po sa baba, ano po, pwede rin kayo mag-text o kaya mag-pray. At kung kayo kanina sumbay sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, pamalitan nyo rin sa buong barangay, sa inyong trabaho, ano po, sa inyong mga kilala, na Kristyano na kayo, napatawad na lahat ng kasalanan nyo, at papunta na kayo sa langit. At kung kayo naman po ay hinihibo ng Panginoon na maging kaisa po sa gawain na ito ng pagliligtas ng kaluluwa, pangangaral po ng mabuting balita ng kaligtasan na po sa mga taong salat, ng mga kababayan po natin na salat sa salita ng Diyos. Welcome po yung tulong na panalangin at tulong pinansyal. So, masusunod po ng pagkikita po natin dito po sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo nating mahal na Panginoon.